starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Lord, may your goodness and love be present amongst us today. Come bless our gathering with unity, hope, and vision. Lord, we pray for unity. Build in us all a deep respect for one another, so that your church may be one. Lord, we pray for hope. Come stir your hope within our hearts and renew our faith. Lord, we pray for vision. May your vision fill our lives as we seek to reveal your love. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Super great day, A1 family! Are you ready? Kickstart 2026 with a winning mindset. Learn how to build wealth with purpose and clarity. Welcome to Wealth Creation Mindset by Attorney Drew Magturo as he reveals the secrets to disciplined thinking, smart investing, and achieving long-term financial success. Think right, invest smart, create wealth. And to officially start, let's give a warm welcome to our host, a true leader, a shining example of compassion and work ethics, a former employee turned millionaire and elite global ambassador prime. Let's give it up for Mentor Chris Capelinga! Panyero, may gusto akong sabihin sa'yo. Ilang gabi na akong hindi tinutulog ito. Kailangan sabihin ko to sa'yo. O ano yun? Meron ako napanood ng video, mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Mahihina ang koneksyon, hindi magaling magsalita. Pero balita ko, kumikita raw ng kalahating milyon kada buwan. Ah, illegal yan. Scam yan. Di yan totoo. Totoo nga, panoorin mo pa. Ay, tinamaan ka na magaling. Nakabili po kami ng lupa, napagawa po kami ng bahay, two-story, at may 2 kwarto sa halaga po ng 6 million pesos po. At hindi ko naisip sa buong buhay ko na magkaroon ako ng ganito dahil grade 6 lang ang natapos ko. Kaya kung kayo nakapagtapos ng pag-aaral, kung nakaya ko, mas kaya niyo. Di yan totoo. Kalokohan yan. Too good to be true. Totoo nga, 14 years na nag-ooperate globally yung kumpanya at Filipino-owned. The one night that we wait for when it's all put on the line. We all striving to reach the top and be the champion this time. I'm gonna be a champion. Talaga? Oo, totoo yun. Iba-ibang layo nga sumasali. Teka. Sasali ka na ba dyan? Oo naman, konti lang ang kapital. Hindi ka ba nahihiya? Papasok ka dyan? Abogado ka na? Hindi, ang purpose natin dito hindi lang kumita, kundi makatulong sa mahihirap. Imagine mo, abogado tayo. Paano tayo nakakatulong sa mahihirap? Di ba nililibre natin yung kaso? Pero after 3 to 5 years, tapos na ang kaso, mahihirap pa rin sila. Dito sa negosyong ito, pag yung mga mahihirap, naturuan natin, pwede natin mabago ang buhay. Di mas mataas na antas ito bilang abogado. Kung ayaw mo, ako na lang.
Tingnan mo ko, after 1 year, nasa akin ang huling halakhak. Nakapagkapi na nga. Jesus. And the rookie of the year is Andrew Maduro! For us, Ace Global is not only a business, we call it a family. Akala ko nung bata pa ako ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo ay maging abogado. Mali pala ako. Ang pinakamagandang trabaho pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. A1 family, local and international, are you ready? Ready na ba ang lahat? Again, he is more than 29 years in a practice of law. Vice President of IBP, Marinduque Chapter. He is more than 17 years in MLM industry. A record breaker in AGG. 2019 Rookie of the Year, top 20 in OVI pre-launch, 300 in AGG. AIM1, let us show our full support and energy as we officially welcome our AIM1 President, our speaker tonight, Attorney Drew Manso. New Year! Kamusta naman tayo dyan? Okay, good morning, good morning, good morning sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga business partners natin around the globe. Sa Asia, sa Middle East, sa Amerika, sa Europa, sa Antarctica, sa outer space. Eh, kamusta naman kayo dyan? Okay, good morning, good morning, good morning. Am I loud and clear? Can you please type number 4 muna sa comment section para I would know my microphone. Number 4, number 4, number 4, number 4. And do not forget also, okay, can you please comment kung nasa ang lugar kayo? Nasa Luzon ba kayo? Nasa Visayas o nasa Mindanao o nasa abroad? Okay, pwede bang pakicomment? Pakicomment muna dyan bago magsimula lahat. Welcome our first Creators Mindset dito sa ngayong taon. At syempre, sino pa ba ang kailangan? Maganda ang topic natin ngayon. At syempre, don't forget, sa mga business partners natin na nandito sa Pilipinas, how about your notebook, your millionaire's notebook? At sa mga business partners naman natin sa abroad, syempre nakikinig kayo, panaka inyong pakikinig. Pero once na panoorin nyo ang replay na ito, please, okay, please magdala kayo ng notebook. Magandang ating training natin ngayon. Kompleto, Maduro, Andrew, talaga namang ano. Okay, so ready na ba lahat? Ready ba lahat? Are you ready? Okay, please comment nga. Comment mo nga kung anong team ka dyan. I-comment mo nga kung anong team ka dyan. At lahat na mababanggit na team dito ay sasabog ang network. Boom! Nako, kahit walang nihataw, sabog yan. Sige, tira. Okay, nasa lugar? Nasa lugar kayo. Nasa Laguna, may nasa Australia, may nasa Hong Kong. Okay, may nasa Laguna, Malaysia, Team Brunei. Okay, from Cyprus, Qatar. Qatar Mansamar, Qatar, Philippines, Pampanga, also all over Middle East ngayon, plus minus 6 hours sa Europa. Sige, anyway, naka-record naman ito at magbibigyan ng mga hindi naka-attend, okay bang ating Capitology? Magandang nandito tayo ngayon sa camp. Okay, ito yung ating
studio actually ng Mega Family. O magsisimula na ba tayo? Mag-ilan na ba ang ating nandito? Napadala mo na ba ang link sa grupo mo, sa group chat mo? Baka naman ikaw ay in one tapos ikaw ay meron pa pang ibang activities at talagang nag-schedule ka pa, tinamaan ka na magaling. Okay? So, siyempre, one team dapat tayo, nagkakaisa, nag-unify tayo for 2026. Okay? Practice lang ang 2025. At maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Tama-tama, ngayon 2026, malalaman natin paano pagawin ang negosyo. Paano pagawin ang negosyo ng AGG ngayon 2026? O tuturuan ko paano gawin ang negosyo. Saka, number one, pwede ka ba mag-comment yan kung ilang taon o ilang buwan ka na sa AGG? Sige nga, mag-comment. Ikaw ba ay 5 years, 2 years, 3 years? Kasasali mo lang ba last year? O anong buwan? Can you please comment para medyo alam natin kung paano natin dadalhin ang programang ito, ang ating training. Okay, can you please comment? Basilan, Isabela, Pwede, Bicol. So, nasaan pa tayo? Sa Bicol Legazpi o sa Bicol Legazpi. Kamusta naman ang Mayon Volcano dyan? Nag-aalburuto. Mag-o-open pa naman ang ating branch dyan. Sa Lanta, may ba? So, nandito pa pala, mga nag-ano pa pala. Nagko-comment kung saan lugar kayo. Tanong, gaano ka nakatagal dito sa AGG? Gaano ka nakatagal? Ikaw ba ay 6 months na? Ikaw ba ay 1 year na? 2 years, 3 years, 5 years, 10 years? Ikaw ay 10 years na o mas matagal pa, tapos tipong yung income mo, pag ganun-ganon, mas mabuti talagang kailangan mo makinig at manood dito sa ating training ng AIM-1. Okay? So, ready na ba kayo? Ready na ba? Pwede ba i-comment? Pwede pang umabol? Pwede mong ilagay, ano mo yung mga natutulog sa pansitan dyan? Pwede mong i-inform at i-send ang ating link na Zoom meeting ng ating, okay? So, pag-uusapan natin ngayon, anong gagawin? Paano gagawin sa 2026? Simula na. Ilang taon na? 10 araw na ang nakalipas. 10 araw na ang nakalipas. Kanya-kanyang team, kanya-kanyang sistema, paano hataw. Itong sasabihin ko lang naman ay based sa experience at itong sasabihin ko ay pango sa mga experience at sa libro na nabasa ng inyong lingkod. Okay, so tama po, abogado po ang inyong lingkod. Ako po ang creator ng Capitology at ako po ay mga nagtuturo. I'm doing the business part-time. I'm doing the business part-time kasi may profession po ako. Pero ang maganda po dito, kahit na part-timer, kahit na business profession, ginagawa ko pa rin po ang negosyo. At ito pong pagkandak ng ganitong training, pagtuturo po, ito po yung my way of giving back to the industry that I love. Ano yun? Network marketing industry. Kasi sino pa ba lang magtutulungan kundi tayo lang. Okay, pagdating sa labas kasi kanya-kanya siyempre kanya-kanyang hatawan na. So, check natin baka makatulong. Okay, 2026, paano pa sisimulan? Simple lang naman ang tanong ko. Ano ba ang gusto mo ma-achieve sa negosyo? Ano ba gusto mo ma-achieve sa negosyo? Simple lang, bago magsimula, kung saan pupunta ka, kung magta-travel ka, bibili ka, nasa ticketing office ka, nasa counter ka, ang tanong na, saan po kayo papunta? Pag sa NAIA Terminal 3, tatanungin ka, saan po ang flight ninyo, anong lugar? O pwede po kayo ganito, kayo po ay nandun sa counter number 35. O tanong ko, ikaw na nandito ngayon. Ito yung participative. Nakita mo naman, nakatayo pa ako yan. Ito yung participative. Ano gusto mo ma-achieve sa negosyo mo? Pwedeng gusto mo ma-achieve. Pakitayip mo nga dito kung anong gusto mo ma-achieve. Gusto mong matutunan ang negosyo sa lalo madaling panahon, 3 buwan. Gusto mo maging MC. O kung gusto mo maging MC, magkano na lang ang kulang? Gusto mong kitain. Mabuti nagkakaliwanagan. Kasi baka naman nakalimutan mo na, nasa simula pa lang, dapat alam mo. Kung ito ay sa Waze, di ba, pag gagamitin mo yung Waze, tatanungin ka, saan ka pupunta? Alam gagamitin mo Waze, tapos pag mamanayo ka, di ba na mo sa pupunta? Ang unang tanong, saan ka pupunta? Ang unang tanong sa negosyo, magkano ang gusto mong kitain? Anong gusto mong ma-achieve? Sige nga, i-comment mo nga dyan. At ako magbabasa dito muna. Gusto mo. Alam mo kung bakit? Maraming gusto mag-travel, gusto mo humataw. Pero pag tinanong magkano anong gusto niya ma-achieve? Wala masabi. Kasi bakit? Number 1, hindi niya naintindihan. Yung pala ang importante, saan ka papunta? Saan ka patungo? Saan ka? Anong gusto mo ma-achieve? Mag-comment na kayo. Pwede mong actually sa inyo, gusto niyo mong, pwede ito kasing, pwede ito ang unang tanong pag mag-i-evaluate ka ng inyong para paano humataw. Gusto mo? Anong gusto mong ma-achieve sa negosyo? Kung bago ka lang, gusto mo matuto, may time frame. Attorney, ang gusto ko, first 3 months na yon, matutunan ko ang negosyo, lahat, basic skills. Paano mag-closing, paano mag-follow up, etc. Kung ikaw naman, anong gusto mo? Kung gusto mong kumita, magkano naman gusto mong kitain?
Gusto mo bang kumita ng ano? Gusto mo kumita ng 100,000 by the accumulated income pagdating ng June at bago ka lang? O gusto mo magkabero ka ng 4 na leaders? Gusto mo makabili ng kotse? Anong klaseng kotse? So ano ba? Ano ba? At hindi tayo pwede. Yan kasi ang dahilan. Lahat magsisimula. Ano ang gusto mong dahil? Kung isang OFW, meron ka ng additional savings from this business, magkano? 100,000, yun ang kailangan. Maraming ng tao, lakad na lakad, okay, hindi nila alam kung saan patungo. Kaya tuloy, hindi niya alam saan pupunta. Papunta ka ba sa north? Papunta ka ba sa south? Dapat alam mo, unang tanong dyan is, dapat alam mo kung anong gusto mo ma-achieve. Dapat alam mo kung anong gusto mo ma-achieve sa negosyo ito. Okay? So, for some, pera. For some, matutuhan ng negosyo. For some, makarecruit ng maraming tao. Kanya-kanya tayo. Hindi ko alam kung isang OFW ka, gusto mo meron ng accumulated income for the whole year na 300,000 para makauwi ka na kasi huling kontrata mo na. O, marami yan. So, alam mo na, simple lang tayo. Alam mo na kung anong gusto mo. Dapat, kung hindi mo ka man makapag-isip na yun. Kasi minsan kasi, out of nowhere, kung ano na lang pumasok sa isip mo. Kung ano na lang ang pumasok sa isip ko, yun na lang susulat mo. Kasi tinatanong ni attorney, ito na lang ang susulat. Hindi, pinag-iisipan mabuti yan. Kung matagal nyo nang ginawa sa team nyo yan, na magkameron kayo ng pagkakataon na magpameron ng mga things to achieve this year. Pwede naman yan. Okay? So gusto mo yon. Number 1 is things to achieve. What do you like to achieve? That's number 1. If you have a notebook, dapat meron kang nakasulat dyan. Gusto mo ma-achieve ba? Ikaw na nandito ngayon, yan ang posible mong itanong sa OFW mong downline na wala ngayon. Para may brainstorming ka. Ibabagsak sa yung absent ka, kabayan. Ibabagsak ko sa yung binagsak ni attorney. At alam ba si attorney? Nagtanong. Ang tanong ay ano ang gusto mong ma-achieve sa negosyo itong ngayong taon? Kailangan may destination. Kailangan may pupuntahan ka. Hindi yung parang tipong umupo ka dyan, humataw-hataw ka, pero pag tinanong, ano gusto ma-achieve? Ano kung gusto ma-achieve? At yan isinulat mo na gusto mong ma-achieve. Pag sinabi mo gusto mong malaking income, let's be specific. Let's be specific. Nakita ko, matutunan ko ang negosyo at magka meron ng income. Okay, magkaroon ng income. Sabi ni, gusto matuto. Yan, matuto. Pero pag natuto naman, mga 2 months lang, 3 months lang. Baka forever naman, 3 years ka lang, nag-aaral ka pa. Diba? May deadline, kanya-kanyang team, may kanya-kanyang deadline. Hanggang kailan ka mag-aaral? Ito ang basic. Kailangan matutunan mo ito sa loob ng 1 buwan. Okay. Kailangan ganito. So, may ganun. So, alam mo na ngayon, ano ang gusto mong matutunan? Ito yung malalim na dahilan bakit mo gagawin ang negosyo. Gusto mo lang extra income na 10,000? Wag na dito sa AGG. Okay, wag na dito. Baka magulo lang ang buhay mo. Gusto mo magkameron ng motorsiklo? Wag na sa AGG. Baka magulo lang ang buhay mo. Gusto mo magkameron ng rice cooker na may wifi? Wag na dito sa AGG. Magugulo lang ang buhay mo. Dito pinag-uusapan ang mga mabibigat. Ito lang ang bukod tangi na sa unang araw ng taon, tatanungin ka anong gusto mong ma-achieve. Hindi tinatanong ito sa kumpanya. Hindi tinatanong ito sa opisina. Tinatanong ka ba ng HR? Anong gusto mong ma-achieve ngayong taon? Walang ganoon. Kasi pasok ka dito lang sa negosyong ito, sa ating industry, may din natin tinatawag. Anong gusto mong ma-achieve? Anong gusto mong goal na ma-achieve sa negosyo? Okay, alam mo na. Brainstorming tayo, alam mo na. Ang pangalawang gagawin mo, aside from namnamin kung anong gusto mong ma-achieve is January 2010, huling pagtanaw sa 2025. Huling pagtanaw sa 2025 kasi hindi ka natitingin sa memories mo sa Facebook. Sino dito ang taas ang kamay ng balik every morning, bumabalik sa memory ng Facebook. Laging tingin ng parang SOP na tumingin sa memories ng Facebook. Tama na. Huling pagtanaw sa 2025, what are the top 3 lessons that you should learn from 2025? Importante yan. Sige nga, sulat mo nga din. Number 3, top 3 lessons. Alam mo kung bakit kailangan mo malaman? Kailangan mo, ito na yung huling pagtanaw mo
sa 2025 kasi ang gagawin na natin, we will look forward, we will enjoy the present and look forward sa better future na in 2026. Kaya ang anong tanong, what are the top three lessons that you learned in 2025? Attorney, natutunan ko pala, kailangan pala, magaling pala ako mag-close. Attorney, natutunan ko pala, dapat pala, pag ang mga matitigas ng ulo, bibitawan na. Yung mga ganun, top 3 lessons. It could be your fourth lesson, fifth lesson. Anong top 3 lessons? Sige nga, mag-comment na kayo dyan. Naisip mo na ba, ano pa ang 3 lesson na kailangan pala, ano ba lesson? Medyo, sa AGG, ang 2021, very challenging. O, ano ngayon? Attorney, hindi pala ang tao permanente. O, di ba? Hindi pala permanenteng kaibigan. O, di ba? Ganyan-ganyan ka pa, humuhukot ka pa. Ha? Ano ba talaga? Ano? Top 3 lessons. Sige nga, magbasa nga ako dito. Tinan ko nga dito. I learned that as long as we are young, we need to make business. O, top 3 ba? Hoy, ay po, top 3 ba? Gusto ko matuto mag-income. Ba't man gusto matuto mag-income? Anong top 3 lessons? Top 3 lessons. Sir, gusto ko matuto naman mag-income. Gusto ko po matuto how to earn 100 of millions. Lintik din naman mag-100 million, sabi ni Tin. And how to be a better person bago mag-approach ng client. How to be a better person. Dapat how to be a better person muna. Diba? Kasi you will not earn millions kung hindi ka pa natututo to become a better person. Diba sabi ko sa page ko, huwag mong asamin na magkameron ng malaking kita. Ang asamin mo ay magkameron ka ng tamang pag-uugali para harapin ang mga challenges na mauuna muna maging successful. Top 3 lessons, huling pagtatanong, top 3 lessons. Ito yung top 3 lessons na dapat, kung ito yung natutunan mo noon pa, malaki na sana ang income mo. Ano ang top 3 lessons mo ng 2025? Last effort. Looking back, huling pagtanaw, hindi na ako nagmahal ng labis-labis. Sana nagtira ako sa sarili ko. Tama na ang life. Baka yung lesson na yan ang dapat hindi ka muna umibig muli. Sama na muna. Okay, so alam mo na ngayon. Kailangan alamin mo sa simula ng journey mo sa negosyo, alam mo dapat ang gusto mong ma-achieve. Pangalawa, before you start your business or your hataw this 2026, dapat looking back, flashback. Ano ba ang natutunan ko nung 2025? Ano yung 3 natutunan ko sa pagnenegosyo? Alam mo kung bakit kailangan mo malaman? Kasi pag hindi ka natuto sa mga lessons sa buhay mo ng 2025, mauulit at mauulit muli yan ngayon 2026. At pag naulit mo yan, baka hindi ka kumita talaga ng malaki. Kasi yung mga mali mong ginawa last year ay magagawa mo na rin. Kasi bakit hindi ka conscious kung anong gusto mo natutunan? Attorney, hindi pala permanente ang tao. Attorney, hindi pala permanente ang hindi pala permanente ang income. Minsan bumababa, natutunan. Ibig sabihin, kung hindi pala ako kumita masyado last year, dapat pala pag pinagbuti ko, magtira ako para meron akong baon. Ilagay mo lang dyan. Attorney, maraming nawala sa akin ng 2025. Nung nawala sa akin, anong nangyari? Ano nangyari? Try to evaluate. Hindi yung pag nawala, siya naman kasi, tinuro mo na agad. Try to evaluate. Kasama sa processing, yung sarili, bakit nawala? Bakit nawala? Baka may role ka rin sa pagkawala. Kung merong role, hindi naman kailangan meron. Baka naman meron ka rin portion, meron ka naman contributions. Bakit nawala? Attorney, wala talaga eh. Hindi wala talaga. Wala tayong magagawa doon. Okay, so looking back, top 3 lessons. And number 3, madali na tayo. Hindi na ako nabigyan. Isa gusto ko yung parang kwentuhan mo. Ito yung informal lang dito. Okay. So flashback, anong top 3 lessons na natutunan mo? At yung top 3 lessons na yan, na natutunan mo, sana pala ganito, sana pala ganito. Yan naman ang i-implement mo ngayong taon. Sana pala, hindi na ako matagal mag-browse sa Facebook. Yun ang yata mo. Do the opposite. Ngayon 2026, hindi na ako magpapaka-browse pa sa Facebook. Ngayon 2026. Sana pala, ginawa ko ng seryoso ang negosyo. Di ba? So, ibig sabihin, ang opposite nun, siseryosohin mo na ngayong 2026. Okay, maganda. Baka naman sobrang sa mga salansan ng bituin ka. Sana, attorney, nung sinabi ko kay upline na ako'y maraming kinakausap, sana totoo pala marami akong kinakausap. Diba? Sana, attorney, ang lesson ko doon, hindi ako nag-aksaya ng maraming oras
Sana wala akong masyadong maraming excuses. Diba? Maraming excuses na ginawa noon. Tandaan nyo, abogado lang ang kumikita sa excuses. Diba? Hindi yan pwede sa negosyo. Okay? Baka naman gusto mo maging abogado kaya ang dami mong dahilan. Baka gusto mo maging panyero di para maraming dahilan. Wala nang dahilan. Okay? So alamin mo kung anong gusto mo. Number 2, lumingon ka pa ng dalian. Looking back, 2025, ano ba lessons? Ano ba lessons? Kailangan ma-identify mo ang lessons ng 2025 kasi pag hindi ka natuto, mangyayari uli yun. Ibig sabihin, ano yung mangyayari ulit? Di balita naman kita mo, wala kang kinita, wala kang bagong tao. Kasi hindi mo na-realize na nga pala, hindi pala ako nag-adjust. And number 3, lagi lang tayo dito. Number 3, kailangan magkameron ng maliwanag na goal. Kailangan matuto ka sa kung anong lesson. And number 3, diyan na papasok yung effort. Goal, looking back, and effort. Ano yung effort? Yung Ninoy Aquino International Effort? Ganon? Hindi ganon. Effort. Listen, you have to check. You have to check. Kasi baka ang effort na sinusubukan mo ngayon 2026 is the same effort na ginawa mo 2025 na hindi nagbigay sa iyo ng malaking income. Listen. Pagkatapos mong mag-set ng goal, pagkatapos mong matuto sa lesson ng 2025, magbibigay ka na ngayon ng effort. Effort na hindi katulad ng 2025, kundi effort na mas mataas ang level ng 2025. At diyan mo makikita, okay? At diyan mo makikita, ang kailangan natin talaga sa pagnenegosyo ay disiplina. Disiplina. Like Drew. Drew for discipline. Tapos na tayo sa mga motivation. Tapos na dapat tayo sa learning. Ang daming, alam mo, ang daming nag-aaral ng kanya-kanyang sistema. Lahat ng sistema effective. Ang kulang sa'yo, ikaw, ay disiplina. Yung motivation will last 3 to 4 days. But after that, ang default mo ngayon ay kung meron ka bang disiplina o wala. D for discipline. Kasi yan naman ang nagpapasustain ng consistency. Yan ang nagpapasustain ng tamang effort. Discipline. Kasi kung wala kang disiplina, hindi ka rin kikita dito. Hindi ito tsambahan. Ang network marketing ay isa sa pinakamahirap gawin. Lalo na kung wala kang discipline. Kaya nga, yan lang hinihingi. Discipline. Ano ba yung discipline? It's like doing something although you do not feel like doing it. That's discipline. Kailangan mo kailangan mong gumising na maaga. Kasi magbi-BMS ka. Di ba? Although hindi ko feel gumising ng umaga kasi puyat ako, pero kailangan mong gawin. That's discipline. That's discipline plus commitment. Tanong, ano ba ang mga bagay-bagay? Tingin mo, 1 to 10. 1 to 10. Kayo mga nandito ngayon, 10 the highest in the manner of discipline. How would you rate yourself for discipline? 1 to 10. 10 the highest. Yan ako nga. Sinamahan tayo ng magaling yan. Discipline. 1 to 10. 8. By 7. 8. Okay. 9. 8. 3. 7. Di ba? 7. Best impress 7. Mega. Mga mega tila kayo magaling. Pag mega, huwag na nyo nang i-grade yung sarili nyo. Ako na lang mag-grade sa inyo. Di ba? Discipline. Ako na ang discipline. Paano ba? Yung disiplina. Yun ang pinaka-importante. Alam mo na
kung paano gawin yung negosyo eh. Di ba? Naituro na eh. Naituro na, sumagat na ang alangala, wala na may turo si upline kasi nabinigay na ang lahat. Ang gagawin mo na lang i-apply. Bakit hindi mo i-apply? Busy ka eh. Oh, ay discipline yun. Oh, di ba yung gagawin mo ang negosyo kahit na ginagawa? Eh, paano? Busy nga ako eh. Hindi busy eh. It's a matter of time management. Actually, hindi kami na-manage ang time. Management of activities. Oh, di ba? Management of activities. You have to manage your activities. Paano ang maliit na management activities? Eh, bago ka matulog. Ano activities mo bukas? Paano may ma-manage yung activities mo bukas? May trabaho ka. Ilang oras? 10 hours? 12 hours? Kung 12 hours, 24 hours. Ano ba naman yung 4 na oras doon, gawin mo sa pagnenegosyo? Attorney, kailangan ko na magpahinga. Discipline. Di ba? Kasi, it's doing something although you do not feel like doing it. Ito ay paggawa ng isang mga bagay kahit hindi mo feel. You should be the master of your own emotion. Dapat yun ang, tanda mo ha, yung gusto mo ma-achieve, yung discipline, yun ang boss mo. Hindi mo boss si upline. Ang boss mo sa paggawa ng negosyo ay yung gusto mong ma-achieve. Siya ang masusunod. Part ng discipline is to chart your things to do and things to achieve on a daily basis. At kung anong i-declare, kunyari, bukas, ganitong oras ako gigising, kami kakausapin ako, magpapalo up ako, magpo-post ako sa social media, ito ang gagawin ko. Yung i-declare mong things to do tomorrow, yun ang boss mo. Tapos, yung gagawin mo, anong gagawin mo the whole week? Creation. Wealth creation mindset. Ang dami na natin mindset. Di naman tayo na magaling na yan. Pero yung mga ganun basic eh. Anong gagawin mo? Anong araw ba ngayon? Sabado? Bago ka matulog. Sobrang basic na pa hindi mo ginagawa eh. Bago ka matulog, anong gagawin mo bukas? Anong gagawin mo sa Lunes, sa Martes, sa Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado? Things to do. Pag na-complete, it's a matter of reward and punishment. Pag nagawa mo lahat yan ng buong linggo, anong reward mo sa sarili mo? Pag hindi mo nagawa lahat yan ng buong linggo, anong punishment mo sa sarili mo? Small win. Pag ako, attorney, nagawa ko lahat ito, okay, plus siguro close deal o may maibenta ako, i-reward ko yung sarili ko ng bagong iPhone 17 Pro Max 1 terabyte. Big time! Isang linggo lang yun lang, ano? You have to reward yourself. Bibili ako ng isang bagong t-shirt o 2 polo shirt. What if hindi mo nagawa? Ano ang penalty mo sa sarili mo? Diba? Attorney, hindi mo na ako maglalaba. Katamaran mo pa, isinama mo pang punishment yung katamaran mo. It's a matter of reward and punishment. Sabi ni Sun Tzu, diba? Yan yung Chinese philosopher, ang tao daw ay moved by reward and punishment. Kaya nga, kaya lang, ang tagal mo na, naghihintay ka pang pagsabihan. There's no discipline. Matagal ka na sa pagnenegosyo, kailangan ka pang i-follow up ni upline kung ano mga gagawin or kailangan pang wala kang kusang palo ba yung gagawin mo yung negosyo nang hindi ka tatapikin. Kailangan pa mo patapik. That's lack of discipline. Kaya nga synonymous with discipline is form of leadership. Tanong. Pag bukas, buong linggo gagawa ka na. For an upline to supervise your downtime. Ito yung mga downline naman, ito yung mga siguro, pwede pang akayin, pwede kong tutukan, siguro mga 6 months. Pero pag more than 6 months na, hindi na. The role is your upline is to show you the business, to teach you how to do the business, to guide you in your early days and early months of how to do the business, then that's it. Una, negosyo mo ito, kanya-kanya tayong negosyo. Kanya-kanya tayong negosyo. Dapat and siyempre, hindi mawala, discipline. Kasama na siyempre sa discipline, yung paano ka mag-handle ng responsibility at be responsible sa pera na tatanggap mo. Okay? Discipline. So, alam mo na, discipline. Ang effort. What's your effort? Ano ba ang tamang effort na kailangan ibigay? Diyan tayo papasok. Okay, diyan ang papasok. Tanong,
May aeroplano. May aeroplano ako dito para alam mo kung anong klaseng airport. Pa-screenshot na, may airplane, ito ipopost ko pala sa social media. Tanong, anong tawag dito? Airport eh. Saan lumalanding ang aeroplano? Sa airport. Okay, tanong. We're not talking about discipline. We're talking about effort. Ganito. Una, pag sumakay ka sa aeroplano, alam mo dapat ang destination. Tama, mali. Comment. Tama. Tama po. Okay. Tama po. Okay. So, bumunta ka sa counter. May destination ka na. Alam mo na gusto mo ma-achieve eh. Okay, tanong. Kung ikaw ay piloto, ang eroplano nasa runway. Sa runway. Ang eroplano nasa runway. Okay. Dug. Tanong ko kayo ha. Sino na nakasakay sa eroplano? Sandali, baka meron din nakakarinig. Sino na hindi nakakasakay sa eroplano? Sino dito ang nakakita na ng eroplano? Okay. Runway. Unang tanong, tingin nyo. Ang eroplano ba? Di ba ang eroplano, pag nasa runway, pumupunta sa take-off. Di ba ganun? Mahina, mabagal. Pag pumupunta sa take-off station, ang takbo ba ng eroplano, mahina o mabagal? Okay. Mahina o mabilis? Sa runway. Oh. Pag pupunta ba doon sa take-off station, di ba mabagal lang yan? Okay. Maraming tao, ganyan sa bago. Papunta ka pa lang sa take-off place. Mabagal. Kaya lang ang problema kasi, yung iba, all throughout, nandun na sa take-off station, magte-take off na. Alam mo ang takbo niya? Mabagal pa rin. Tanong, kung ikaw ang piloto ng eroplano, ito yung eroplano mo, ikaw ang piloto, ano ang ibibigay mo? Binibigay mo lang 10%. The power ng eroplano. Tanong, makaka-take off bang eroplano kung 10%? Oo, hindi. Sagot. Inuulit ko. Yung eroplano, ikaw ang piloto, magti-take off ka. 10%? Makaka-take off ka ba kung 10% lang? Attorney, hindi. Correct. Hindi ka makaka-take off. Pag 10% lang. Ganyan sa pagnenegosyo. Di ba? Ang liit ng effort. Attorney, marunong na ako mag-post sa social media. Ganun lang. Tingin mo, makakalipad ang aeroplano? Content? Kasi ang effort mo lang, maliit. Magkaintindihan tayo ha. Magkaintindihan tayo, ladies and gentlemen, Amon family ha. Huwag ka naman mag-expect na nakikita ka na malaki kung effort mo lang maliit. It's a big kalokohan. Huwag ka naman mag-expect na nakikita ka na malaki pero ang effort na binibigay mo ay 10% lang. In other words, sa example natin, huwag ka naman mag-expect na take off yung aeroplano mo kung 10% lang kasi dug. Tanong, 20%, double, from 10%, 20%. Makaka-take off ba ang aeroplano kung 20%? Comment mo yan. 20% po? Oo, 20% hindi. Sige nga. Sagot. Okay, hindi. At may mga sumasagot, may mga nandito ba? Tanong. Dinoble mo ang effort mo. Hindi lang 10%, 20%. Bumilis ka ng konti. Makaka-effort, makaka-take off ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Diba? Maraming distributor ganyan. Kaunti lang ang effort na binibigay. 1 taon, 2 taon, okay? 4 na taon,
It doesn't matter, attorney, kung part-timer ako. Hindi. Effort ang pinag-uusapan. Kung gagawin mo ang negosyo ng 3 hours, ano ang effort na binibigay mo sa pagnanegosyo sa loob ng 3 hours? Baka 10% lang ang effort. Baka 20% lang. In other words, maraming bagong distributor, okay, ang effort ay kaunti lang. Kaya hindi kumikita na malaki. Ang mas masakit na katotohanan, maraming distributor na bago, na maliit lang ang effort, yet they are expecting na lumipad na yung eroplano ay 10 o 20% ang binibigay. Kaya nga, maliban sa alamin kung anong gusto mong ma-achieve sa pagnanegosyo, maliban sa you have to know the lessons of 2025, you have to check the effort. You have to check the effort and discipline that you are putting in our business. Di ba pag eroplano? Gumaganon. Ano sinasabi nung cabin crew? Please fasten yourself. Mga binibinig, ginang at ginoo. Di ba? Ilagay ang sinturong pangkaligtasan kasi lilipad na tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Kasi na-ready ka na. O tanong ka, pag ba magti-take off na, di ba nire-require na magkamera ng seatbelt? Kasi kailangan itotodo ng eroplano ang kanyang buong pwersa. Bakit itotodo? Mabigat yung eroplano. Maraming tao. Eh syempre mabigat yan. Tama? So ibibigay ng eroplano, ibibigay ng piloto ang 100% na kayang ibigay ng eroplano para maka-take off. So what's our point? Hindi makaka-take off ang network mo ngayon 2026 kung 10% o 20% lang ang ibibigay mong effort. Makaka-take off ka yung breakthrough na hinahanap mo kasi hindi mo binibigay ng 100%. Katulad ng eroplano, di ba? Alam mo dapat kung saan ka pupunta at katulad ng eroplano, dapat alam mo ang effort. Tanong, nung papa-take off na yan, di ba sa sobrang lakas ng boom power, alam mo kung bakit kailangan ibigay ng eroplano? Pag nag-take off siya, kung bakit kailangan ilagay niya yung boom power niya. Kasi yung hangin sa baba, pag take off niya, magulo. Magulo yun. Kaya kailangan ibigay niya ng todo. Tanong, pag nagpapa-take off ba, pwede ka bang tumaas ang kamay at sabihin sa cabin crew, pwede po bang mag-CR? Pwede po bang tumayo? Hindi pwede. Kasi for safety reason, dapat nakaupo ka at naka-fasten ang seatbelt. Sa pagnenegosyo, kung gusto mong to make off, wala muna mga distraction. Wala munang distraction. Para maka-take off ka, you have to focus in take off. Ngayon tanong, ngayon 2026, gusto mo bang to make off na ang network mo? Yes, gusto ko po. Sagot nga. Di nga. Di nga. Okay? Gusto mo ba? Kung gusto mo, kasi kung hindi mo naman ibibigay ng kung gusto mo lang 10%, 20%, tatagal ka lang. Tatagal ka lang. The question is yung 10%, 20% ba? Sufficient to achieve ba? Yung item number 1 na gusto mong ma-achieve. Sige, 10% ay matsambahan ka naman. Sobrang swerte mo naman na kumita ka ng 100,000 pero ang effort mo, dali nga 10% lang 100,000. Hindi mangyayari yun. At kahit kailan napakahirap ng negosyo natin. Kaya lang nagiging madali kasi naaaral mo at natutulungan ka ng coach mo at ng AIM1 family. Kaya huwag kang umasa, nakikita ka ng malaki pero ang effort mo kaunti lang. Hindi mangyayari yun. In other words, sa eroplano, huwag kang umasang magti-take off ang eroplano kung ikaw ay piloto at ang binibigay mo lang ay 10% ng power ng eroplano. Dapat 100%. Ito todo mo para maka-take off. Pag magti-take off lang naman, magbibigay ka ng 100%. Kasi yung eroplano, binibigay niya ng 100%. Pag naka-take off,
Pero pag nasa 30,000 feet na yung eroplano, autopilot na. At ang ginagamit na power ng eroplano, no? Kasi ang ginagamit na power ng eroplano, pag nasa 30,000 feet na, autopilot na, 70% lang. So never ang eroplano nagbigay ng 100% effort, tapos nung nasa 30,000 feet na, 100% pa. Hindi ganun. 70% na lang kasi autopilot na eh. Kasi maganda na yung buha, maganda na yung hangin dito, ang hangin lang naman dito eh. Autopilot na. Oh, you can now remove your seatbelt, ha? Di ba? Ganyan. Ganun din sa pagnenegosyo. Magbibigay ko muna ng matagal na effort kasi darating din ang panahon. Makakaabot ka sa 30,000 feet, ito na yung gusto mong ma-achieve. Ito na yung magandang buhay na sinasabi mo, autopilot na. Na kahit ikaw ay nagbabakasyon, malaki na ang grupo mo, may leverage ka na. Kaya tinan mo yung mga malalaki ang kita dyan. May mga kita mo nag-abroad, nagbabakasyon. Oo, kasi malaki na yung network nila kasi autopilot na sila. Gusto mo mag-take off ang network mo? Give 100%. Tanong, gusto nyo bang matutunan ang tamang discipline na effort ngayon 2026? Yes, gusto ko po matutunan. Sige nga, pinamahan ka naman. Ilan ba? Parang konti sumasagot. Ilan ba tayo? 500? Ilan sumasagot? Parang 3 lang sumasagot, 4 lang. Ito ba mga ito? Tinamaan ng magaling? Ito ba nandito lang para i-memorize yung sinabi ko? Wala. Sagot kayo dyan. Interactive tayo din. Ha? Interactive. O mamaya, pag gusto mo yung magtanong, ha? I-message nyo lang si Coach Chris, ha? O sinong gusto, i-coach yung mga matinding tanong, ha? Ang tumama ng magandang tanong, ha? May premyo. Free trip to Jerusalem. Gusto niyo ba matutunan? Okay. Paano ang gagawin nating take off ngayon 2026? Okay, ganito yan. Are you ready? Ito ang gagawin natin. Ito ang gagawin natin, ikaw nandito. Hindi yung matututunan mo ito ngayon. Ipapagawa mo sa downline mo. Hindi. Ikaw na nandito. Ikaw. Si apply naman, kumita na ng 30,000, 40,000, nakachamba lang ng 200,000. Nakala mo na siya may-ari ng Ortigas naman. No, di ba? Naging ano na, naging influencer na. Di ba? Ano gusto mo? Maging influencer o maging seller? Di ba? Yung ikaw ang coach of the year. Ikaw na ang coach of the year. Tinama ka na magaling. Anong ginawa mo? Motivate ka na lang. Okay ka na. Eto na. Maganda ito. Alam mo, isipin mo, kung gagawin lang ito ng buong A1, sabog ang network. Okay. What is the best discipline? What is the best program to show discipline? What is the best effort to have a breakthrough? Okay. Now, ito ang gagawin natin. Gagawin mo na nandito ka. How about the AIM-1 100 days campaign? O, diba? Sige nga, isulat mo nga dyan. AIM-1 100 days campaign. Ito yung effort talaga. Sige nga. Okay. AIM-1 100 days campaign. Nahirapan niya ito magsulat. Wala na. Dapat the best is of date. AIM-1 100 days campaign. Sige. AIM-1 100 days campaign. Nag-copy-paste na lang kayo dyan. Tinamaan kayo ng magaling, ha? Pinapit-copy mo siya. Okay. Ano ang gagawin natin? Attorney, this will show the ultimate discipline and the ultimate effort na kailangan para lang mag-take off ang network. Okay. Para kanino ito? Itong 100 days campaign, ito ay para sa mga more than 6 months. Kasi yung mga less than 6 months, kailangan pa nila mag-aral, more or less. Kaya kung nagpapaano kanina na ilang taon ka na sa network, okay, 100 days campaign, ito ang gagawin mo. Okay? Sino pang para sa kanilang 100 days campaign ng AIM-1? Ikaw yung tipo, tingin mo,
ibinigay mo na lahat, pero wala ka pang kinikita. Pag nakita mo itong 100 days campaign, doon mo sasabihin na 30% lang pala ang binigay ko. Akala ko na ibigay ko na lahat. Kanina ang 100 days campaign, ito yung ikaw, na minsan tinatawagan ka na ng asawa mo, magulang mo na umuwi ka na, wala kang resulta. May nakaka-relate ba sa inyo yan? Na tipong dati supportive ang pamilya, pero ngayon kumukontra na. Para sa iyo ang 100 days campaign. Meron ba dito na ganun? Yung tipong dati okay naman ang pamilya, supportive, pero ngayon hindi na. Alam mo kung bakit? Kasi naiinip na sila sa resulta mo. Naiinip na sila sa pinangako mo magandang buhay kasi hindi mo pala binibigay ang tamang effort. Okay? Sige. Campaign. Para kanino pa? Ang 100 days campaign. Ikaw na, matagal na. At wala na yung gigil sa paggawa ng pagninegosyo. Ano pa? Ikaw na tagal ka na kasi hindi mo pa mahit ang pagiging membro ng Billionaires Club. Ikaw na, tingin mo na hit mo na yung plateau na akala mo dead end na. Ikaw na, akala mo ang paglipat sa ibang company ang tanging solusyon. No. Gawin nyo lang ang 100 days campaign, doon mo makikita na, ang tamad ko pala. Ang tamad ko pala. Okay, ganun yan. So, ganun tayo. So, ang hashtag 100 days campaign. Yan na natin, ha? Okay, 100 days. So, ikaw ba? Sandali. Yung mga nandito ba papasok? Yung mga nandito ba? Ikaw? Para kanina ang 100 days campaign para sa 6 months old pataas na gustong magka-breakthrough sa network. Number 2, yung tingin mo, binigay mo na lahat para sa'yo. Ikaw na matagal na at walang gigil na para sa iyong 100 days campaign. Ikaw na gusto mo maging MC. Ikaw na isang OFW na gusto mo nang kumita. Na matagal ka na sa negosyo pero kumakapit ka pa rin sa pangako, pwede akong yumaman para sa pamilya ko, para sa iyo. Ang 100 days campaign. Ikaw na pansamantalang lumayo sa pamilya, pero tinatawagan ka na kasi naiinip na sila sa pangakong magandang buhay para sa iyo ang 100 days campaign. Ikaw na kinakausap ka na ng anak mo kasi pinakausap na. Tawagan mo na si nanay mo at pauwiin mo na. Kasi para sa kanila, hindi mo na a-achieve yung pinangako mo. Ikaw na hinahanapan na ng resulta ng magulang mo. Kasi pinayagan kang pumunta sa Maynila at pumasok sa hub. Kasi umaasa sila na may maibibigay ka sa kanila pero wala. Kung ikaw ito, para sa iyo ang 100 days campaign. Ikaw na OFW na nagbigay ng pera pero inaabutan ka na ng mga negra kasi ang daming nagsusunod sa'yo na kapwa OFW o pamilya mo sa Pilipinas na sinasabing, sabi ko na sa'yo, walang mangyayari sa'yo. Kung ganoon ang sitwasyon mo, para sa iyo ang 100 days campaign. Sa mga binanggit ko, kayo ba ito na nandito sa loob ng Zoom? Kayo ba ito? Parang wala naman yata. Parang ilan lang naman. Out of 594, parang wala naman yata. Okay. Okay. Ganito na. Ikaw, para sa'yo na to. Ang gagawin. Ha? Ito yung ultimate program for discipline. Okay. Sasama ka ngayon. Ikaw to, ha? Hindi mo iniimbok sa downline mo. Hoy, sama tayo sa 100 days campaign, ha? Ng aim mo, ha? Hindi. Ikaw ito. Ikaw muna. Kasi baka yung kasama mo, baka yung downline mo, o baka yung leader mo, ayaw niyo ng 100 days campaign. Kaya ikaw, kung gusto mo ikaw ang magdidesisyon. You will decide for yourself. You will not decide for your teammates.
for your downlines o mga kasama mo sa hub, hindi ikaw. Okay? First, kung gusto mong pasama sa program, number 1, you have to decide. You have to decide. Mag-decision ka. Hindi pwedeng bahala na. You have to decide. Ha? Kasi kailangan mo, baka ito yung hinahanap mo na breakthrough. Kasi, for some, baka sinubukan nyo ng 100 days campaign, pero hindi. Subok uli. Subok uli. Tanongin kita, nasunod ba talaga? Nung gumawa ka ba ng ganitong program, nasunod mo ba talaga? Ba hindi rin naman. You have to decide. Number 1, decide. Ito ano ba yung 100 days campaign? Decide ka muna kung gusto mong attorney, magdi-decide ako kung sasama ako sa 100 days campaign. Hindi. Magdi-decide ka, gusto mo ba mag-breakthrough sa network? Gusto mo ba mag-take off ang network mo? Yun ang tanong. Attorney, 100, hindi ka magdi-decision kung sasama ka sa program. Magdi-decide ka ngayon, attorney, gusto kong mag-breakthrough. Gusto kong ang network ko ay mag-take off na. Ang tagal na sa runway, ganun-ganun pa rin. Oh. 3 taon ka na, pag ganun-ganun ko rin, naka-take off, hindi. Ganun ka lang eh. Kasi the 10% or 20% effort is not sufficient for you to take off kasi 100%. And that 100% is through the program of 100 days campaign. You have to decide. Hindi ka hindi yung tipong andito ang apply mo, nagpabilib ka lang, at nakitype ka lang, yes po, para to please your apply. No. Kasi mahirap ang 100 days campaign. Sige, mamaya na kayo mag-decide. Alamin niyo muna kung paano. Number 1, you have to decide. Number 2, preparation. Attorney, paano ang preparation sa 100 days? Okay ba yung audio ka? Okay ba audio ko? Paano mawala yung audio ko? Meron. Okay. What is the preparation? Ang 100 days campaign ay isang solid, Ang 100 days campaign ay isang solid na hataw sa buong 100 days. You have to make a preparation. Lahat dapat na gagawin mo ay IPA. Paki-comment IPA. Lahat ng gagawin mo ay IPA. Okay. Can you please comment? IPA, IPA. Attorney, anong ibig sabihin ng IPA? Ang IPA ay lahat ng gagawin mo sa 100 days ay income producing activity. Okay, nandun na tayo sa sa preparation. Ganito ang gagawin mo. Magpapaalam ka sa magulang mo, magpapaalam ka sa asawa mo, o magpapaalam ka sa team mo, nakalimutan ka muna nila sa loob ng 100 days. Magpapaalam ka na ituring nyo akong nasa abroad at walang cellphone. Kaya ba? Kasi i-align mo na ang preparation sa 100 days na lahat IPA. Ibig sabihin, baka naman bandang March ay naka-schedule ka na umuwi sa probinsya. Baka naman after bandang April ay hindi pa tapos ang 100 days mayroon kayong wedding na attendan na 1 linggo sa province sa 2 linggo. Kailangan mo na magpaalam sa mga magulang mo, yung tipong kahit sa team mo magpaalam ka na mag-100 days campaign ako, paalam mo na kasi lahat nakafocus ako dito 100% sa income producing activity. Paano ginagawa ang 100 days campaign? 6 times a week, 16 hours per day. Okay, ibig sabihin, you have to inform asawa mo. Pwede ba, huwag mo na ako istorbohin. Ibigay nyo lang sa akin ang buong 100 days nito. At pagkatapos, makukuha na natin ang mga gusto. Kikita na tayo ng malaki.
That's part of the preparation is to inform your families, etc. or your team na na gagawin mo ang 100 days campaign at wala kang ibang gagawin kundi yung ipapagawa ko sa iyo during the 100 days. Hindi na ito yung mag-a-attend ka ng training, hindi na ito yung a-attend ka ng manonood ka ng mga motivational video sa YouTube. Hindi na pwede. Tapos na tayo. Kaya nga, dapat 6 months and up. Kasi usually, mga motivation na ganyan-ganyan, mga training na yan, mga less than 6 months. Kasi tapos na tayo sa aral. Ang dami na nating aral. Di ba? Ang dami na nating training. Sa opisina pa lang ang dami na. Ano pa bang gusto ko matutunan? At hindi gusto ko matutunan yung sistema ng tapos na tayo. Walang problema sa sistema. Ang problema ay yung disiplina mo. At eto na nga yung discipline. So number 1, you have to decide. Gusto mo ba ng 100 days campaign? In other words, gusto mo ba mag-take off a network? Gusto mo ba sumabog ang network mo? Gusto mo na ba ng breakthrough? You have to decide. Yes. Okay. Number 2, you have to prepare. Paano ka mag-prepare? You have to inform your family members, your team, your upline, I will be engaging in 100 days campaign at hindi pwede bang wag niyo muna akong istorbohin? Ito lang, isang 100 lang, isang 100 days. Tigilan niyo na ako. Wag mo akong pauwiin sa probinsya, etc., etc. Okay? That's the preparation. Yun ang preparation. Okay? You have to prepare your family. You have to prepare. Ibig sabihin, i-aalay mo na yung schedule mo. Hindi ka na dapat may istorbo sa 100 days. Kasi gagawin mo na ito. Okay na. Ito na. Kasi ang gagawin nyo sa 100 days, is you will create your team B. Ulit ko. Pakikulit na. Team B. Paki-comment. Team B. Comment. Ano ang goal ng 100 days campaign is for you to create your team B. Attorney, ano ibig sabihin ng team B? Ang team B, yung mga downlines mo ngayon, yan ay team A. Lahat ng downlines mo ngayon, team A. In other words, in 100 days, you are now creating your team B. Ano kung bakit? Iba kasi kumita na. Hindi na nagre-recruit. In other words, for 100 days, magre-recruit tayo for you to create your team B. Kasi ang treatment natin ngayon, lahat ng existing mo, team A yan. Okay, so mag-create tayo ng team B. Magre-recruit tayo. Okay. Okay. Paano tayo magre-recruit? Paano tayo magre-recruit? Ibig sabihin yung ipa kanina, income producing activity. Yan. Para maging effective ang 100 days challenge, kailangan mong kumausap ng tao, 4 to 5 persons, sa loob ng 3 oras. Whether ikaw ay namong-prospect, nagpa-follow up, nagko-close deal, nagbebenta ng product, kailangan may makausap kang tao, 4 hanggang 5 tao sa loob ng 3 oras. Ilan daw? Kung talaga naintindihan mo, ilan daw ang kakausapin at ilang oras? Sige na nga. Ilan daw? Ano kung walang downline? Hindi natin kailangan ng downline dito. Ikaw nga, ikaw. Sa mga nagtanong pa, paano ko na, ikaw, hindi mo kailangan ng downline, ikaw nga. Kaya nga, ito na nga mag-create ka ng team. In other words, bagong tao, kailangan mo nang magkabagong tao. 4 to 5 persons in 3 hours. Ibig sabihin, kung depende sa oras ng hataw mo, gagawin mo ang negosyo, kunyari, 16 hours. Sa full time, ha? May atake pag full time, may atake pag part. Ikaw naman yung nasa hablaman. Ay mga gawin, iba naman humato kahit 16 hours. Kunwari, magsisimula ka na alas 8 ng umaga. Kung magsisimula ka ng alas 8 ng umaga, kailan ang after 16 hours ko? Alas 8, 16 hours. Kaya ba, alas 12 ng gabi. Tama?
Ibig sabihin, gagawin mo ang IPA, Income Producing Activity, for 16 hours, 8 to 12. Kunwari lang. Kasi for some of you, nagmamarket ng OFW, hindi ganun ang hataw. Minsan ang hataw nila hanggang alas 6. O, alas 6, matulog ka ng 5 hours, plus yung 3 hours, mag-ayos ng etc. Namamalik ka ng mga anak mo, etc. Okay, listen. Yun ang goal mo. Ibig sabihin, discipline ka na ngayon, okay, na magkameron ng 4 to 5 persons na kinakausap every 3 hours. So, kunwari, 5, para for purpose of computation, 5 sa 3 hours. Sa 16 hours, ilang ano? 5, more or less 5. 5 na kinakausap per person. Times 5. Ilan nakausap mga 25. Paramihan ang kinakausap dito, in other words. In other words, pag ikaw ay umupo na ng alas 8, wala ka nang ibang gagawin kundi maghanap ng kakausaping tao sa loob ng 3 oras. Dapat mayroong 4 hanggang 5 na kakausapin, whether magpa-follow up, magpo-close, magpipresent, or anything in preparation. Anong? Kaya ba? Attorney, 3 oras. Hindi 5 nakausap ko, 1 lang. Oh, may utang ka ng 4 sa susunod na 3 hours. Kung alas 8 ka humataw, plus alas 11, yung 11 to 2, dapat 5 plus 4. 9 na ngayon ang utang mo. O, tanong. Ayaw na. Ayaw na. Sa everything na iniisip mo kung ayaw ka o hindi. Tingnan mo kaya yung pamilya mo na umaasa na magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Tingnan mo kaya sila, yung magulang mo na naghihintay pa rin sa pangako mo, nabibigyan mo sila ng magandang buhay. Sa bawat tagpo na nahihirapan ka, tingnan mo lang yung inspirasyon mo. Pag nag-quit ka, hindi ka nag-quit sa negosyo. Pag nag-quit ka, nabigyan ng extraordinary na buhay ang pamilya. Ngayon, gusto mo nung mag-quit? Tingnan mo yung binigay mong oras, sayang. Gusto mo mag-quit? Isipin mo yung mga taong tuwang-tuwa pag hindi ka nagtagumpay. Gusto mo mag-quit? Tingnan mo yung asawa mo. Diba? Yung asawa mo. Diba? Na matagal ka nang pinapauwi. In other words, 1 beses mo na lang gagawin to 100 days. 100 days. Kaya talagang, attorney, kaya tayo magsisimula, relax lang. Tuturuan ko kung paano magsimula. Ilang na magaling. Oo nga, no? Oo, gano'n naman talaga eh. Gano'n naman talaga eh. Number 1, you have to decide. Number 2, may preparation. Kailangan kausapin mo na. Ang team mo, apply, mag-ano muna ako. 100 days muna ako. Isa lang to. Attorney, ilang beses pa ginagawa 100? Isang 100 days lang sa loob ng 1 taon. Attorney, pagkatapos ng 100 days, pwede mag-alam mo. Hindi. Isang 100 days lang. Okay. Anong gagawin? 4 to 5 persons every 3 hours. Kaya. Pag hindi mo nagawa ngayong araw, reset ka na naman. Magsisimula na naman yung day 1 mo. Sabihin, dapat nakaplano. Sino bang kakausapin ko bukas? Mamumusakal na ako. O, diba? Hindi ka na mapakali kung sino kakausapin mo. Kasi bakit? Dapat ganun pala. Dapat pala ginawa ko na noon pa. Yung 4 to 5 persons. Pumapayag kasi ako. Nagpapadala ako ng screenshot. Pinapadala ko kay upline. Pero sa totoo lang, dinadaya ko lang naman talaga. Nagdaya lang ako. Tapos screenshot tayo. Diba? Ito naman eh. Toy, papunta ko pala. Babalik na kami eh. Luma na style na ganyan eh. Attorney, sabihin, sa isang araw, kung 5 persons every 3 hours, 5 times 5, 25? Isipin mo kaya, 25 persons ang kinakausap mo isang araw. Ewan ko lang. Ngayon, looking back, last quarter, last year, yan ang kinakausap mo. Yun lang, attorney. Pati itim na duwende, kinausap ko na po. Hindi naman duwende, itim mong kakausapin. Tao. Kung onliner ka, nahirapan ka ba? Kung 25 persons na pumunta ka sa labas,
Di ba? Habang nagbebenta ka ng care leave, habang nagbebenta ka ng not now. Matay. Full stories pa lang. Nagbenta ka ng package. Sila nakausap, picture pa. Di ba? Iba naman, apply, nagmagawa ng GC, isend mo yung mga nakausap mo. O, di ba? Kinausap mo, binila mo ng energy, cellphone, pero pinarawan ng negosyo. Hininga mo yung kinausap mo. O, picture, selfie tayo. O, dalawa na ikaw. Hindi kailangan mo mag-presentation kasi in furtherance o income producing activity kasi preparatory. May nakausap ka. O, di ba? Inabutan mo, gusto ng kape o barley. Hiningi mo yung Facebook account. Ate, tawagan kita mamayang gabi. Kinausap mo. Ano naman yung... Ngayon, tanong. Kaya ba? 5 tao every 3 hours. Kasi hindi ka naman napupush. Kasi hindi ka nga kasi nga yung disiplina, kasi ayaw ka niyang masaktan. Hindi ka nga nasaktan, hindi ka naman kumita. Ay sino ang ano, ikaw. Hindi na naghihintay na yung magulang mo o yung pamilya. Ayaw mo madisiplina, ayaw mo masaktan. Anong gusto mo? Hindi ka nga nasasaktan, hindi ka naman kumikita. Unang sasaktan ka, nahihirapan ka sa buong 100, pero ito magbibigay at magpapabago ng bagong team mo. Wala, power ito, tinamaan ka na magaling. Ready ka? Handa ka na ba? Handa ka ba sa 100 days? Ang hirap nun. Mahirap talaga eh. Mahirap kasi hindi ito yung kinasanayan mo. Ang kinasanayan mo, pagkagising mo, nagbabrowse ka sa social media, tapos lumampas na ang 3 hours. Ay, ang bilis naman ng panahon. Wala kang ibang gagawin kasi browsing is not part of income-producing activities. Hindi part yun ng income-producing activities. Dapat may kinakausap ka ba? Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, kunyari, 8 o'clock, for purposes of discussion, lahat gagawin before 8 o'clock, kung maglalaba ka, magluluto ka ng sinaing, o ihahatid mo i-prepare mo yung pagkain ng mga anak mo bago mo ihatid mo sa eskwelahan, dapat ginawa mo na before 8 hours kasi sumpaan ito na mula alas 8 hanggang alas 12 ng gabi, gagawin mo ang negosyo at kakausap ka ng tao. Hindi ka mag-chat-chat, kakausap ka ng tao, magbi-video call ka. Kaya kung merong kailangan pag mag-i-screenshot pa, luma na kasi mag-i-screenshot eh. Ibig sabihin, kaya mo ginagawa kasi kailangan mo mag-submit ng screenshot. Dapat ginagawa mo yun kasi you're developing your discipline in doing the business. Kahit hindi ako check ni Upline, kahit umalis muna pansamantala si Upline sa hub, gagawin ko ito kasi para sa akin ito. Kasi ako ay sumpa na gagawin ko ang 100 days campaign. Tama na. Kailan mo gagawin? Hindi mo muna gagawin ang 100 days. Hindi mo muna gagawin ang 100 days. Anong gagawin natin? Kasama sa stage. Number 1, ulitin ko, hindi ako nabigyan ng slide para talagang free-flowing eh. Number 1, you have to decide. Dapat nakasulat yan, decide. Number 2, preparation. Kailangan may preparation. Yung preparation is kakausapin mo yung tingin mo magiging istorbo sa paghataw mo ng 100 days. Like family, like your downlines, etc. etc. Sabi mo sa downline mo, pasensya na. Mag-aano muna ako ng 100 days. Naituro ko na naman sa inyo ang lahat kung paano humataw. Huwag nyo muna akong istorbohin. Mag-100 days campaign lang ako. Diba? Decide, decision, preparation, and number 2 is what? Number 3 is the pre-launch. Hindi mo ilo-launch ang 100 days. Mag-pre-launch ka pa lang. Kung sa condominium ba, mag-pre-selling ka. Hindi pa ito yung 100 days. Kaya hindi pwedeng, pag magsisimula ka, hindi ka magsisimula bukas. May pre-launch. At kailan mo less? Mga siguro, mag-launch ka magsisimula ka ng 100 days sa February 1. At ngayong January 11 up to January 31, ito yung tinatawag na pre-launch stage. Hindi pa naka-launch. Pre-launch. Attorney, anong gagawin ko ngayon sa pre-launch? Actually, ang sinasabi dito, yung pre-launch stage, ito yung most powerful stage before 100 days campaign. Dito na pumapasok yung tinatawag na
whisper campaign. Hindi ka bumulong. Whisper, pabulong mo. Attorney, ano pa paano illustrate campaign? Ilan pa ba? Marami pa ba dito? Mag-comment na kayo ng number 10 kung buhay pa kayo. Yun naman kayo magaling. 503 pa. 503. 10. Bigyan mo nga ako ng 20 dyan kung sino may dito. 10. Makikinig kayo naman. Siguro naman kayo mga nandito kahit pa paano naman. Sana naman may notebook kayo, ha? Pwede naman yung review kasi naka-record naman tayo. Okay. What is a whisper campaign? Ganito ang style yan. Ibubulong mo sa prospect mo that you will be launching 100 days campaign sa February 1 at pumesto ka na. Ulit ko, ha? Whisper campaigns, parang bulong. At ito ang pinaka-power mo. Parang, pare, sa totoo lang, pare. Kailangan kausapin, hindi chat. Walang feelings ang chat. Parang yung ex mo, wala nang feelings sa'yo. Huwag mo nang i-chat. Kakausapin mo na ito na malalaman. Ganito yan. Pare, alam mo nung naiintindihan ka, kung hindi ka sumali sa akin, okay lang, pare. Pero alam mo ba, pare, may modulation ng process, may intonation ba? Napapag-aralan, konting-aktingan ito. Kung hindi ka talaga artistahin, naku, mahirapan ka talaga dito. Pare, 2 years ago nalapitan kita, sumama sa AC. Pare, okay lang, maintindihan ka. Pero alam mo, pare, maglo-launch ako ng campaign sa February 1. Unahan mo na para ikaw ang nasa taas, para ikaw ang pioneering dito sa gagawin campaign. You don't have to explain. Ano product, ano marketing plan ka. Makukuha sa gigil yan. Para sumali ka na, pumesto ka na. Ayan, tungkol mo sa'yo. Pare, basta sumali ka na. Ha? Sumali ka na para ikaw yung nakapwesto na kasi lahat ng sasali from February 1. Lahat yan ilalagay ko dito kasi nag-launch ako ng 100 days. That's a whisper campaign. Gagawin mo ngayon na method of recruiting ang pre-launch campaign para makapwesto pag nag-launch ka ng February 1. So that's a whisper campaign. Bubulong mo, pare, kailan ka pre? Nasa modulation kasi. May konting drama. Pare, tayo lang. Wag na wag mo sasabihin sa ibang ating kumari. Ha? Wag mo sasabihin. Tayo lang. Pwede ka ba sa Lunes ng gabi? Paliwanag ko niyo. Ano ba yan? Basta pare. Mare, maglo-launch ako ng 100 days campaign sa February 1. Pero alam mo, Mare, inuna kita. Kasi lahat ng sasali sa akin mula ngayon, January 11, up to January 31, ay nasa itaas ng structure. Para lahat ng sasali sa akin ng February 1 pag nag-launch, nasa ilalim na lahat. Huwag mong sasabihin kay kumpare mo, kay kumare mo. Sa'yo ko lang sinabi. Kasi sa lahat ng mga kumare at kumpare, ikaw ang favorite. Nakita mo, may paganyan-ganyan ka ba? Whisper nga, shh, huwag kang maingay. Nakuha nyo? Kaya nga ang tawag doon, whisper campaign. In other words, parang pumesto ka na, Mare. Pumesto ka na. At magganun sa mga pumesto ka na. Nasa pre-pioneering tayo ngayon. Akala niya magkakalit ka ng ibang kumpanya. Hindi, parang nasa pre-pioneering tayo, nasa pioneering stage. Pre-pioneering kasi yung sasali ng February 1, nasa pioneering stage. Ito pre-pioneering, pwesto ka. Hindi yung magchat-chat ka, tinamaan ka na magaling. Chinat mo, Mare, nasa pare, sumali ka na. May pre-pioneering ka na. At feeling ang mabibigay mo, anong passion at emosyon ang mabibigay mo, tinamaan ka na magaling sa pag-chat. Dito sa kaya whisper, hindi chat campaign, whisper campaign. So lahat ito ang itong whisper campaign, itong pre-launch, ito ang magiging landing pad mo para makarecruit ng bagong tao before the launching of your 100 days campaign. In other words, this should be an effective tool. Diba? Kaya nga yung iba, diba? Kaya nga iba yung diba sinasabi, pioneer, bumesto ka na. Diba yun ang kanilang campaign? Ganun din dito. Mare, may ilo-launch ako na campaign sa February 1. Kinausap kita, Mare, kasi gusto mo ikaw umauna. Mahal ko ang inaanak ko sa iyo, Mare. Kaya inuna na kita. Bumesto ka na. Ito ko sa Mare, magtiwala ka sa akin. Basta maganda ito. Ang importante dito, hindi mo maunahan. Hindi mo naman
maintindihan, basta nakapwesto ka na. Ano bang gagawin yan? Kumuha ka lang ng insurance. O kumuha ka lang ng isang package. Ganon. Nakuha mo. So, gagawin natin yan. January 11 to January 31, ito yung tinatawag na pre-launch. Nandito yung Whisper campaign. You will use the pre-launch of the Whisper campaign as the tool to recruit more before you launch your 100 days campaign. Ngayon na. Ngayon na. Tapos ka na sa pre-launch. Maglo-launch ko na. Day 1 mo na, February. Kaya nga hindi pwede sabihin, pwede ba ito sa January 15 agad? Hindi. Bago mo, ayusin mo muna, tingin mo, sino mag-i-istorbo sa'yo, ayusin mo muna. Matindi dapat preparation dito. Baka dramahan ka lang ng pamilya mo, masira pa ang diskarte mo at consistency mo sa 100 days campaign. Okay. So, February 1, ito na. Ito na February 1. Okay. Sa February 1, bibilang kami ng 100 days from February 1. Kunyari, 28 lang sa buong February. Buong March, April, o malamang May, hanggang May 3, ang tapos mo. Okay ka? 100 days, tinawa ka ng galing. Ibig sabihin, maglo-launch ka ng 100 days from February 1 to May 3. That's 100. In other words, sabihin mo yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo nga, Nay, kung wala akong istorbay, hanggang May 3 lang. Hayaan nyo lang, ibalato nyo na lang sa akin dito. Hanggang May 3 lang. Seryosohin ko, ibibigay ko ng 100% para maka-take off ang negosyo natin. Ang tagal mo na dyan eh. Yes, Nay. Huli na ito, Nay. Huli na ito, Nay. Ibibigay ko ng lahat. Mahal kong asawa. Ibibigay ko na. O baka makalimutan ko. Paano kung 5 persons every 3 hours? Paano naman ako? OFW ako. Kung ikaw ay OFW, you have to decide. You have to decide. You don't have to do this 16 hours. You can decide siguro 3 hours lang. Kung natutulog ka kung natatapos ka ng trabaho, alas 8. O kanyari alas 9, 3 hours o 4 hours. Anong gagawin mo? Dapat may makausap ka na 5 sa 4 na oras. Oh. Ito kasi ang style kasi dito. Pag hindi mo na-meet yung desired number ng tao sa isang araw, magre-reset ka, magde-day 1 ka. Yung tipo naka-take off ka na for 10 days, kaya lang on the 11th day, hindi mo nakausap yung tamang number ng tao, magre-reset ka, magde-day 1 ka uli. Ganun katindi. At karamihan yung ginagawa, para lang, talaga kung sino-sino mga kinakausap na talaga, para lang masustain yung 100 days campaign. Dito ang usapan, hindi quality ng tao na kinausap. Dito ang usapan, quantity of persons na kinakausap. Attorney, kung paunti lang kasi quality. Quantity ang pinag-usapan dito. Dito, kung gagawin ng Monday to Saturday, pahinga ang Sunday mo. May i-designate kang isa na rest day. Kasi kung talagang susundan mo ito, wala ka ng boses after 7. Kasi naman ang ganda pa ng boses mo eh. Kung galing mo pang kumanta eh. Kulang ka sa salita, dapat namamaos ka na kasi ang dami mong kinausap. Talaga yung panahon namin talaga noon ay tinamaan ka talaga ng galing. Talagang malalaman mo kung sinong humahataw pag talagang sabog na ang boses. Ganyan. Oh, ang ganda pa ng boses mo, di ba? Oh, di ba? Galing mo pang kumanta. Hindi ka na, nanginginig pa. Hindi na gagamit. At ano ba rin downline kung hindi na downline mo eh? Pwede mo, sabay kayo ng isang leader mo, 2 leader mo. Ikaw ang kailangan, ikaw na upline. Kasi ikaw nga ang tagal na tagal gusto mo na magkameron ng breakthrough, gusto mo mag-take off a network. Ikaw. Okay? So anong gagawin mo sa actual 100 days? Ito na, awak to ba 100 days? Ito na yung painful experience. Ito mo na marirealize na ang hirap pala. Pero dito mo rin marirealize
na sana ito pala ay ginawa ko. Sana pala hindi lang ako nag-iinarte at dinaya ko si Apply. Kunwari, ang dami kong kinakausap. Kasi malalaman ni Apply mo kung marami ang kinakausap pagpaus ka. Yung tipong late ka natulog pero kailangan mong gumising ng alas 8. Kulang ka sa tulog, namamayat ka. Hindi ka namamayat. Gumaganda ka pa. Si Apply pang nanay mukhang stressful sa inyo. Di ba? Depende. Ito na sino bang pwedeng pumanyan. Kung gusto, maghanap ka ng leader mo, isang leader mo, dalawang leader mo, ikaw, at saka ikaw. Gawin mo 100 days something. At ito na yung pinaka-painful kasi dito na magsisimula ang matinding sakripisyo mo sa buhay. Dito na magsisimula, mapupuyat ka. Ito yung magsisimula na parang kang siraulo, na parang i-question, kailangan ko ba talagang gawin ang 100 days? Kumikita naman ako eh. Kailangan ko bang gawin? Talaga ba puputok? Yes, puputok. Kasi binibigay mo 100% na effort para makatake up on network. Ginawa mo ba ito last year? 5 persons every 3 hours? Di ba hindi naman? Di ba bago ito? Yes, bago ito. At dahil bago ito, you will feel uncomfortable. At lalabas ka sa comfort zone at lahat ng lalabas sa comfort zone, mahirap. At pag nahihirapan ka, dyan na pumapasok si Tani. Ang sabi ni Tani, ayaw ka na. Hindi para sa'yo yan. Diba? Pag ikaw'y lugmok na sa hirap at kini-question mo, do I really need to do this? Diba? Mas lalo ipagtuloy kasi malapit ka na. 100 days lang eh. 100 days. Makaka-recruit ka sa isang buwan. On every isang buwan, makarecruit ka ng 10 tao na lang. Sa sipag mo. 10 tao. Bukod pa yung pre-launch. January 11 to January 31, 10 tao. Plus 10 tao sa 3 buwan. 40 tao ang bago mong tao. Wala. May bago kang tao, 40 sa loob ng 100 days. Anong klaseng team ba yan? Kaya nakita mo, meron 2 baga, 3 baga, trabaho ka na magaling. Kaya nga ito, kung gusto mo, as an example, ikaw muna apply, ikaw muna siguro, tapos 1 o 2 leaders mo. Kawakan 100 days campaign. Ito na yung most painful kasi ito na yung magiging uncomfortable ka. Ito yung gigising ka, magsasakripisyo ka. Kaya ngayon, aalamin mo ngayon, ano ang gagawin mong hataw? Kung humahataw ka hanggang alas 6 ng madaling araw, alas 6 ng umaga, kasi mga OFW, kunwari ang prospect mo, wala, matulog ka hanggang alas 12. Plus 2 hours, prepare ka na naman. Kanya-kanya mag-a-adjust kayo. Pag ikaw naman ng OFW, 3 to 4 hours. Pero talaga ito solid talaga. Ang hirap kasi mga OFW kasi syempre sana yan, nagpapahinga yan. Ito sa sakripisyo. Ito na nga yung most painful part ng yung starting your 100 days. Ito madaling umayaw. Ito yung nagtatanong ka na talagang mo ba talagang gawin to? Ito nang magtatanong talaga bang para sa akin ito? At dito mo rin marirealize na sana ko pala ito din ba? Yung matinding hataw, yung 100% ng effort. Kasi alam mo kung bakit hindi mo gagawin 100 days? Sigurado ako magdi-default mode ka sa effort na ginawa mo ng 2025 na hindi nakapag-produce ng maayos na result. So, ulitin mo lang. So, dahil inulit mo yung effort mo ng 2025, definitely, more or less, you will receive the same result this year. Kaya tanong, gusto mo ba yung result mo? Kung kumikita ka ng 200,000, ayun ba namang because of this effort, kumita ka ng 400,000. Kung kumikita ka ng on and off, 5,000, ginawa 100 days. Kumikita ka ng 50,000 o 100,000. Isipin mo, 40 na tao ang bago sa'yo. Huwag na lang 40 na tao. Sa buong 100 days, naka-20 ka na lang na bagong tao. Ano kayang tulong sa network mo yung 20 na bagong tao because you're creating your team. Okay? Pagkatapos nun, yung 100 days, lahat na marirecruit mo, may pangalan. Sabihin, February 1, nagsimula ka 100 days. Pangalan ng team. Kunyari, ano ba mga team? Bigyan mo ka isang team? Anong pangalan ng team? Titanium. Titanium Batch 2026. May pangalan. Anong tawag ito? Batch 2026. May pangalan, may batch name ka. Di ba? Ikaw ang, para may ganun may pangalan ka. Kunyari, lalagyan mo pangalan, ang batch ito.
At doon ka na maglalagay ng pang-5, yung tinatapos na post-launching. Sa post-launching, mag-create ka ng event. Kung ba, matatapos ka ng May 3, may May 3, magpapareserve ka na sa office sa May 10, sa 10th floor, magpapareserve ka ngayon pa lang, January, pareserve ka na ng May 10. Kasi imimit mo na yung malaki mong grupo. May existing team ka, plus 20 persons, pareserve ka na ngayon. Kasi hindi ka pwede magpareserve ng May 9 para sa May 10 na event. Ngayon na. O kakaiba ito. Di ba lahat nagpuntahan? May 10, pa-reserve po ako May 10. Seminar room sa 10th floor. Kasi meron kang post-launching. A-awardan mo na ng bagong membro ng ito yung batch ko niya. Hatspi, Icon, di ba? Parang Immortal, 1K, batch 2026. Ando na. And same to you, to you. The Mega Family batch 2026. O, di ba? May bago taka, 20. Eh, 3 kayo na gumagawa 100 days. Eh, 20 times 3. 60. Ano ang tulong sa network na meron kang bagong tao? Yes. Kasi nga, saan nagsimula? Sa discipline. Saan nagsimula? Hindi ka nagbibigay ng tamang effort. Ano ba ang tamang effort? 100% na effort. Katulad ng aeroplano na binibigay ng buong buo. At darating ang araw, pag nasa 30,000 feet na autopilot ka. Gets yun na? Ha? Kaya ba? Ang hirap. Kamamatay mo ito, mawalan ka ulirat dito eh. Mamamayad ka eh. Hindi na ito yung magtatagal ka ng browsing, ano ka na sa TikTok. Di ba? Kunyari, nagla-live ka sa TikTok, pero wala, di ba? Nagpapatay ka lang oras, nagpapalibat. Ano? Gusto mo yung gano'n na lang? Gusto mo magtagumpay ang kadiliman at kasamaan na talagang hindi para sa iyo ang network marketing? Gusto mo ba silang humahalakhak at sinasabing, yan na, sabi na eh. Kaya yun ang dapat motivation mo. Gagawin ko lang ito once. Ngayon, 2026, isang beses ko lang gagawin ng isang 100 days na hirap, pagod at puyat, ang kapalit magandang buhay. Hala. Yun lang pala ang kulang ko. Makikita mo. Pag solid na ginawa mo sa loob ng 30 days lang, sa 100 days, subukan mo 30 days lang, ito pala dapat, ito pala ang kulang ko. Ito pala dapat malatagal ko nang nalaman. Ito pala dapat matagal ko na kasi ipupush mo sa sarili mo eh. Isipin mo yun, hindi ka mapapakali. Malapit na ang 3 oras, nakakatatlo ka pa lang, 2 pa kailangan po, ewan ko lang. Pati yung kapitbahay mo, security guard ng subdivision nyo, makakausapin nyo at mabentahan mo pa. Kasi bakit tagahabol ka ng tao eh? Attorney, pwede bang yung leader, yung isang bago kong sali, tinuturuan ko, pwede bang kasama sa video call? Pwede. Attorney, pwede bang kahit nakakalimang follow-up na ako? Pwede. Kahit follow-up lang. Oo. Isama mo sa 5. Kaya lang, 8 to 11 yun. Pero paano yung 5 tao? Ng 11 to 2? Paano pa yung 2 to 5? Alam kita mo mahirapan. Talaga mahirapan. Kasi talaga yung type kong umaarte-arte ka pa, hindi mo ma-chat, makausap-kausap yung kapitbahay nyo dati, yung kaklase mo. Tatanggalin talaga ang ere mo dito, kahabol mo na 5 tao. Pero doon ka naman gagaling. Kasi ang dami mong ang dami mong withhold eh. Maarte ka pa kasi. Akala nila, di ba nahihiya ka pa sa sales eh. Nahihiya ka pa magbenta ng insurance eh. Tapos magtataka ka ngayon, insured na pala sila. Na-operan pala na magaling na online eh. Kapitbahay mo na sa okay. Sige. Kaya, okay tayo. 100 days. Okay, kailangan ko na i-summarize. Yung oras ko nagsimula, 9:30, kaya naman ito, 1.5. Unahin ko na, summarize ko na, tapos na ako. May tanong ka bang gusto itanong sa 100 days? Wala akong problema. Unahin natin. Let me recapitulate. Let me summarize what happened. Number 1, you have to have a clear goal. Anong gusto mo ma-achieve in 2025, 2026? Number 2, you have to reflect. What are the top 3 lessons ng 2023? And number 3, you have to check the effort. Always check the effort. And discipline. Effort and discipline, the best way to develop your discipline and a higher effort is to have your 100 days campaign. Sa 100 days campaign, ito yung parang tingin mo, ito na lang yung talagang kulang talaga sa network mo. Ito yung parang tipong sawan-sawa ka na, ayaw mo na talagang, gusto mong kumita ng malaki, gusto mong meron ng breakthrough, go for 100%. Para ka rin ng 100% para sa'yo. Okay? So meron tayo anong stages ng 100 days campaign. Number 1, you have to decide. Number 2, you have to prepare by talking to your family or your friends. You decide kung talagang gagawin mo to. Actually, ang decision to na hindi kung gagawin mo to. Ang decision mo nito is, gusto mo bang meron ng
ng breakthrough. You have to prepare. You have the pre-launch, the whisper campaign. And number 4, the 100 days campaign proper. And number 5, yung post-launching. Ito yung nagpa-reserve ka na sa resort. Kasi may awarding ka na at ipipresent mo na yung bagong team B mo na na-recruit mo during the 100 days. Okay ba? Marami ba kayo natutunan? Tinamaan ka ng galing? Ha? Sabihin mo nga sa comment section, marami po akong natutunan. Kung wala ka man natutunan. That's it. Okay with that, AIM1 family, I'm done. Back to you, Coach Chris. Hello. Hello. Yes. Ayan, thank you so much, Attorney Drew. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang learning namin ngayon. So, in behalf of entire AIM1 family, local and international, thank you so much sa napakagandang learning. Another big virtual applause AIM1 sa ating AIM1 President. Pwede ba nating virtual clap naman dyan? Pwede ba nating i-type? Thank you so much, Attorney Drew. Maraming salamat po sa aming napakabuting presidente. Talaga naman, nare-ready kami for this 2026. And Attorney, pwede po tayong mag-cater ng kung may mga katanungan po ang ating mga attendees. May katalungan kayo, lalo na sa 100 days. Walang problema. Let's go. Yes. AIM1, kung may mga katanungan po, pwede pong mag-type sa ating chat box. May gusto kayo i-clarify? Pwede. Yan, puro pasasalamat. Sige, naramdaman ko ng parang salamat. Magtanong na kayo. May tanong dito si Infinix. Ano pong gagawin pagtapos ng yung campaign? Pahinga ka naman. Ayusin mo, inapasali mo sa campaign, i-assist mo na kayo. Pero next year uli ang launching. Pwede ulitin mo before the end of the year. Isa. Kaya ang point natin ito, isang 100 days, isang taon at punong-puno talaga at sagad na hataw. 5 persons per 3 hours. Isa lang. Kaya nga, attorney, isang beses mo lang gagawin ngayong taon. Ibibigay mo sa loob ng 100 days. Sasabihin mo sa pamilya mo, ito na, last na, eto na yun. Ganun lang. Isang beses lang, pagkatapos nun, may bagong tao ka na. Ayusin mo na. Di ba? Ayusin mo na. Hindi, turuan mo naman yung downline mo para sa leader mo. Siya naman mag-launch sa sarili niyang 100 days. In other words, isang beses mo lang gagawin sa isang taon. Next year uli, kasi may bagong tao ka na, marami papakausap na sa yung sumali sa'yo. Kunyari, 20 o 30 yan. O, di, tulungan mo na. Anong aaralin niya? Anong gagawin niya? Anong sistema? Paano aaralin? Di ba? Yun. Magre-recruit din. Tuturuan mo na kung paano ang skills ng recruitment, ng presentation. Tuturuan mo na sila. At tuturuan mo na silang gawin ang negosyo. Ikaw naman, next year na uli, pahinga ka naman. Di ba? Hindi naman siya pagkatapos 100 naman. Eh kung talagang kaya mo talaga, at talaga titira. In other words, na-develop na yung habit mo and discipline mo. Kung talagang, ganun lang pala, yung pala, ako, kagawin ko ng 3 beses ang taon. Hindi ko. Go. Kasi yun naman hitay. Kasi sa simula lang mahirap, kasi you're forming a habit. You're developing your discipline. Sa simula lang mahirap. Pero pag nasanay ka na, madali ka lang yan. Baka yung attorney, hindi lang 5, 8 pa per 3 hours. O, diba? Sino ba gumaling? Ikaw. Sino ba nakinabang? Ikaw. Di lumaki pa ngayon yung team B mo. Yung team A mo ngayon ang problema. Yung team A mo kasi ang problema. O, next 100. Pahinga ka muna ng 3 months. Next 100 ka ulit. Para ibabalik mo lang sa team C ulit naman. O. Kaya yung mga team A natatamad-tamad. O, alam nyo na. Diba? Okay, next question please. Attorney, mula po sa The Flash Founder. Attorney, tanong po, paano naman po yung naka-take off ka na sa taas, pero bumagsak ka pa? May pag-asa pa bang makapag-take off uli? Ano po ang maipapayo nyo? Salamat po. Naka-take off, lumaki ang kita. Yung ba yung lumaki ang kita, tapos lumiit? Oh, it's time for you to do the 100 days challenge.
Kasi in 100 days challenge, you are recruiting new people in your team. Kaya bumagsak kasi yung nagpapacheck sa ng malaki, nawala o nalobat. Kaya nga naman, magre-recruit ka at mag-i-infuse ka ng bagong tao. Problema karamihan kasi sa upline, kumita na malaki, 100% of their time, nasa supervision na lang, hindi na nagre-recruit. Ito naman, ano magaling. Okay? Kumita na malaki, lumiit, nawala, 100 days challenge, ang para talaga sa'yo. Okay? Thank you so much, attorney. Next. Tanong po mula kay Up Sugar, ilang oras po sa isang araw? Kasama po ba ang lunch at dinner break? Kasama yung upline. Kasama yun. Kaya talagang ano dito, talagang masusulit talaga, mamaximize mo upline, yung oras mo talaga. Mga oras mo. Mamaximize. Kaya nga, try to check, kaya mo ba mag full time na 16 hours? Siyempre, iba kasi, ayaw na lang i-push yung sarili niya. Kasi definitely you will feel uncomfortable dito. Ito ng most painful days mo yung 100 days kasi dito ka talaga kakausapin. It's up to you. Kaya nga para sa ako, ikaw ay full-timer din naman, 16 hours. 100 days lang ito. 100 days lang ito. Hindi naman ito buong taon na. Hindi naman ito buong 12 months na. 3 months nga lang ito and 10 days eh. 100 days na. Tanda mo, isa sa taon, 365 days. Di ba? 365 days. Ito, 100 solid days of pure income-producing activities. Yes, of course. Ako, pag si Sugar na gano'n yan, hindi na makakanta yan. Dapat paus na yan. Basag na ang boses niyan. Sabi ni Lorna Padilla, Sir Attorney, halimbawa po, kasali noon, tumigil ngayon. Nakita niya ang ganda ng community at totoong kumikita. Pwede pa po siyang sumali na dating nag-go na? Pwede ka pa bang sumali sa dating nag-go? What do you mean? Gusto mong bumalik? Bumalik ka. Bumalik ka. Ang importante, bumalik. Paano po kay Attorney pag part-timer? Sabi ni Antonieta Eva, pag part-timer, you have to designate. Ikaw na kailan ang free time mo? Ikaw empleyado, 8 to 5, nagtatrabaho ka, tas gawain bahay hanggang 7 o'clock, o hanggang simula, 8 to 12 ka, 4 hours. Kung OFW ka, 3 hours ang kaya mong iyan, 3 hours. Ito yung umakati ka mo talaga. Ito yung tipo talagang wala kang ginagawa every minute, talagang marami kang tinatawagan. Yung kakilala mo lang sa Facebook, talagang tatawagin mo. Inad mo lang eh. Diba? Nakikipagharutan lang naman eh, di ba? O di, tawagan mo na ngayon dito. Tawagin mo na, Han, sabi mo, Han, may insurance ka na ba, Han? Tinawag mo akong Han. Kasi ganyan talaga ako. Sweet ako ngayon. Hindi niya alam na sa 100 bucks compete kasi ako sumali sa akin. O what, hindi mo magawa? Yung team, pwede maglagay ng reward. Lahat na makakatapos ng 100 days, maayos talaga, may reward. May punishment din naman, pwede bahala. May kanting laro na ganun para maging lahat na makakagraduate ng 100 days, ibig sabihin, naka 20 directs for 100 days. May libreng cellphone kay upline, di ba? May libreng trip sa Kabsat La Union, diba? May libreng Baguio, di ba? May Baguio. May ganun eh, di ba? Isipin mo bagong team eh. Kanya-kanyang parang promo na rin kasi yun. Promohan mo, di ba? Okay? Patanong. Anong sabi ni JC Santos? Sabi ni JC Santos, Attorney Drew, tanong ko. Ito. Attorney, tanong ko, kung kausap po ako ng nasa 7 tao sa loob ng 12 hours. Sabi? 12 hours sa loob ng 12 hours. Pero mismo mentor ko ang nagda-down sa akin at iniwan pa po ako sa ere. Ano po magandang gawin? Pero ngayon po istuloy pa rin po ako. Kung dinadown ka ng kalimutan mo na si upline. Kasi hindi kasama sa 100 days, ang karay-karay mo si upline. Ikaw ay pure focus. Para kang kabayong may tapa, wala ka iba nakikita kasi 100 days. Ang tinitin mo ngayon dito, yung picture ng pamilya mo, hindi na si upline. Once your upline have teach you how to do the business, tapos na ang role ng upline. Kaya maraming hindi kumikita kasi sobrang naman dependent sa upline. Ay, tinuro na ang lahat. Nakasayaw na nga ang lahat. Kaya pag namasko ka, huwag sa akin.
doon sa ex ko kasi binigay ko na lahat. Ano? Attorney, galing kay Infinex. Attorney, Tanong ko, ito ba Apo. yan? Apo. Ano? Tapos ko na po yung 5 course and yung 2 videos. Tapos ko na po ano pong next bibigyan. Ay, hindi ko kasi alam yun sa inyo eh. Mga 2 video, hindi ko na alam yan. Doon sa apply mo tanongin. Yung 2 video. May sinabi ba akong 5 course dito? Wala yung pinili. Talk to your apply kung ano yun. Kung ano. Ha? Next. Wala. Yun. Okay? Sabi. Kailan pwede mag-start ng 100 days? O siguro. February 1. Kasi may February. pre-launch ka. January 11 to 31, mag-pre-launch ka. Tapos, January 1, doon talaga sumpahan. Depende kasi, pwede isang buwan ang pre-launch. Attorney, February 15. Pagkatapos ng may date pa kasi ako apply eh. Lalandi muna kasi ako eh. Maghahalapirot pa ako ng February 14. So, wala naman February 15. Wala nang halapirot yun. Talagang todo na yun. Eh, pag tinodo mo ang February 1, may halapirot session ng Valentine's Day, balik ka sa day 1 ulit. Take off ka. Kaya nga, you have to prepare everything. I-anticipate mo na during the 100 days, ano masagasaan kong schedule. Baka mamaya yung pamilya mo, baka yung boyfriend mong OFW umuwi. Diba? Hahataw din kayo, tinamaan kayo magaling. Hahalapirot ka. O, diba? Magpapa-inday garutay ka. O, iwasan mo na. Tawagan mo pag umuwi ka, pasensya na. Nasa loob ako ng 100 days. Pero huwag ka magalala. Pagkatapos ng 100 days, malaki na ang income ko. Magpapagarutay na ako. Ano pa? Attorney, sorry po, uulitin lang po. Paano daw po ulit pag part-timer? You can do it 3 to 4 hours or 5 hours, 6 hours. Depende sa schedule nyo. Like for example, kung OFW kayo, check mo yung, iayusin mo yung, ano ba yung usual free time mo. Kunyari, may free time ka 2 hours sa daytime. 2 hours plus 2 hours sa gabi. Okay. Pero umaati ka po talaga, kakausap ka talaga ng tao. Diba? Sabi ni Lorna Padilla, Sir, attorney, halimbawa po kasali ng tumigil. Ito na naman din eh. Tanda ng community. Okay. Is it enough na ba ang 15 hours hustle a day, attorney? Yes. 15 hours, okay na yun. Basta see to it lang yung gagawin mo. 4 to 5 persons ang kakausapin sa loob ng 3 hours. Diba? Kahit 15 hours or 16 hours. Basta ikaw may kali. Binibigyan ko na kayo ng example. Pero, hindi naman kailangan 60. Pero kung full-time ka kasi, ano bang gagawin mo? Bakit? Diba? Matulog kayo. 6 hours. Kung may 2 hours ka pa, diyan magagawin yung mga miscellaneous mo. Maglalaba ka, magsasampay ka, papahinga ka, kakape ka. Diba? Pupurchase ka pa sa office. Ganun talaga eh. Kaya nga time management ng activities. Ano sabi ni Bilet? Attorney, last po. Attorney, OFW po ako, bali 2 hours lang po ang pahinga ko sa araw. Tapos sa gabi, natatapos pa ang work ko ng 11:30 p.m. Ano po ang magandang gawin para magawa ko ang 100 days? Eh, kung tapos ka na 11, anong oras ka natutulog? Apply. Kung 2 hours, kaya mo ba ng additional 2 hours pagka 11 o'clock to 1 o'clock? Pagod na pagod na. Anong oras ka nagigising? Apply. Para mag-work. Baka naman 12 o'clock patulog ka na kasi you have to wake up by 6 o'clock. Kaya apply. Ikaw mamili kung 2 hours. 5:30 a.m. daw po. Ano, saan tutulog apply? Kung 11 o'clock natapos? Ano oras tutulog apply? Alas 12. Kaya nga apply. 12 daw po. Okay. Kaya nga papitik-pitik ka, yung 12 hours, yung 2 hours na bakante ka, talagang susulitin mo yun. Tapos 1 hour sa gabi. Siguro follow up na lang yung gabi. Di ba? Kaya nga yun ang, kaya nga pag part-timer, ikaw na mismo ang naaayos sa schedule. If you can do 2 hours o 3 hours, why not? Basta yung assignment mo, may kakausapin. Okay. Ayan, okay po, attorney. Thank you so much. Syempre, bago po ang lahat, picture po muna tayo sa ating mga gwapong technical dyan. Ayun, sige, up. 1, 2, 3.